Magandang araw sa iyo. Alam mo, madalas nating isipin na ang pananampalataya parang isang malaking switch lang yan, on o off. Isang malaking desisyon, di ba? Oo, parang ganun nga yung common na pagtingin. Pero base dito sa mga material na pinadala mo, parang iba yung kwento. Paano kung yung pinakamahalaga pala ay yung mga halos di mo napapansing pagpili araw-araw? Exactly. Pag-usapan natin itong konsepto ng maliliit na pagtugon, yung mga tinatawag na micro-decisions na parang unti-unting humuhubog sa'yo. Tama ka diyan. Ang ganda ng punto ng mga sources mo actually. Kasi ipinapahiwatig dito na ang paglago sa pananampalataya ay hindi isang iglap lang. Hindi biglaan. O hindi biglaan. Kundi parang pagtubo ng halaman, alam ko yon, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. May isang bahagi nga dyan sa nabasa natin na tinawag itong tahimik na revolusyon. Ang ganda ng term, no? Tahimik na revolusyon. Oo, ito yung pinagsama-samang lakas ng mga desisyong tila maliit lang, pero puno ng pananampalataya. Yun pala yung tunay na nagbabago sa kalooban natin. Pero over time, hindi agad-agad. Okay. Himayin pa natin yan. Kasi parang nakasanayan nating tingnan yung dulo, yung conversion, yung commitment. Malaking bagay yon, oo. Mahalaga yun, syempre. Pero mukhang may namimiss tayong mahalaga sa proseso, ayon dito sa mga material. Ang ganda nung pagkukumpara. Hindi raw ito parang kidlat na biglaan, kundi parang bukang liwayway, unti-unti, dahan-dahan, pero siguradong pagsikat. May process. Eksakto. At yung mga micro-decisions na tinutukoy, napaka-ordinaryo lang pala talaga, hindi yung mga life-changing agad. Ano yung mga example? Yung pipiliin mong manalamin sandali, imbes na, alam mo na, mag-scroll agad sa phone pagkagising. O kaya yung magpatawad ka kahit ang hirap-hirap. Oo, yung mga ganun. O yung maglingkod ka kahit hindi convenient sa'yo. Ito raw yung tinatawag na sagradong ordinaryo, yung mga pang-araw-araw na nagiging pundasyon natin. Gets ko. Naalala ko rin yung binanggit doon tungkol kay Maria, yung simpleng mangyari sa akin ayon sa iyong salita. O kaya yung tahimik na pagsunod ni Jose doon sa panaginip niya. Walang grand entrance? Walang fanfare, oo. Pero grabe yung bigat, yung epekto nung maliliit na oo nila sa Diyos. At dito lalang nagiging parang malinaw sa mga halimbawa sa Biblia na binigay sa sources, si Nicodemo, for example. Si Nicodemo? Ang nakakagulat doon, sabi sa materials mo, hindi lang yung pagiging unti-unti ng paglapit niya kay Jesus, kundi kung paano kahit yung isang taong may posisyon at kaalaman na tulad niya. Teacher pa nga siya, di ba? Oo, dumaan muna siya sa mga lihim at maliliit na hakbang. Yung pagpunta niya ng gabi, tapos yung maingat niyang pagtatanggol kay Jesus sa harap ng iba. Medyo alanganin pa. Medyo alanganin pa, oo. Bago siya, kunghain na nanindigan dun sa libing. Parang sinasabi na hindi laging malakas at sigurado ang lahat sa simula. Hindi linear. Hindi linear. At ganun din daw yung Ethiopian eunuch sa gawa, di ba? Yung binyag niya, akala natin biglaan. Pero resulta pala yun ng mas mahabang proseso ng paghahanap, pagbabasa ng kasulatan. Oo, may nag-udyok na sa kanya bago pa dumating si Philip. At may sinasabi rin ng isang source tungkol sa connection nito sa psychology. Parang interesting yon. Paano yun? Yung paulit-ulit daw na maliliit na aksyon tulad ng mga spiritual disciplines, pagbabasa, pananalangin, mga ganon, parang nagre-rewire daw ng ating isip at gawi. Parang habit formation. Parang ganon nga. Nakakabago talaga ng panloob na buhay. Pero, hindi mo mamamalayan agad. Tapos binanggit din dyan yung angel scale. Familiar ka ba doon? Nabanggit nga, parang framework siya, 'di ba? Para makita yung stages. Oo, isang balangkas lang naman para matukoy yung iba't ibang yugto sa espiritual na paglalakbay mula sa wala pang alam tungkol sa Diyos hanggang sa pagiging alagad na. Ang punto ro doon, hindi yung perpekto ka dapat sa bawat stage. Okay. Kundi yung direksyon, yung patuloy kang gumagalaw palapit kay Kristo. Yun ang mahalaga. Teka. Magandang point yan. Pero, paano naman kung
puro maliliit na oo ang binibilang, paano naman yung mga pagkakataong hindi ang sagot natin? O kaya sablay yung desisyon? Kasi nangyayari yun, di ba? Oo naman, natural lang yon. Nasira na ba agad yung buong tahimik na revolusyon kapag nagkamali tayo ng isang beses o maraming beses? Ano kaya sinasabi ng sources natin dyan? Magandang tanong yan. Alam mo, bagamat hindi siguro direktang sinagot yan ng mga source mo exactly that way, yung pangkalahatang diin ay nasa proseso at direksyon, di ba? Okay. Kung ang pananampalataya ay parang bukang liwayay, hindi naman ibig sabihin na walang ulap o sagabal minsan. May mga araw na makulimlim. Oo nga. Ang mahalaga, base sa diwa ng mga materyales, ay yung pagpapatuloy, yung pagbangon ulit kahit nadapa, yung pagsubok ulit na tumugo ng oo kahit maliit. Hindi ito tungkol sa perpektong record. Gets ko. So hindi perfection, kundi direction? Oo, at persistence siguro. Yung patuloy na pagharap ulit sa Diyos. Okay. So, ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Sinasabi ng mga binasa natin na ang pagkaunawa pala dito, pwedeng magbabago ng tingin mo sa sarili mong journey. Pwedeng makabawas ng pressure siguro. Oo. Imbes na ma-pressure ka sa malalaking resulta agad, baka mas makita mo yung halaga ng bawat maliit na hakbang, baka mas ma-celebrate mo yung mga mumunting oo mo sa araw-araw. Yung mga maliliit na panalo. Oo, yung maliliit na panalo, hindi kailangan laging hero level ang kilos. Ang mahalaga ay patuloy lang ang paglakad, kahit paunti-unti. Kaya bilang paglalagom mula sa mga material na ito, ang pananampalataya mo ay madalas isang unti-unting paglalakbay. Parang pagtatayo ng bahay, brick by brick. Dahan-dahan. Sa pamamagitan ng maliliit, tuloy-tuloy, at kung minsan ay halos hindi napapansing na mga pagtugon natin sa Diyos. Mga maliliit na yes! At bilang panghuling palisipan para sa iyo, hango pa rin sa diwa ng mga nabasa natin. Sa araw na ito, ano kayang isang maliit na oo ang maaaring iniimbitahan kang gawin? Magandang tanong yan. Isang maliit lang. Tandaan mo, ayon sa mga source na ito, kahit yung mga pagsunod na walang ibang nakakakita, may bigat at kabuluhan yon sa mata ng Diyos. Kahit yung mga nasa loob lang. Oo, humuhubog ito sa kung sino ka. At sinasabi rito na ang Diyos ay natutuwa kahit sa pinakamaliliit na simula. Hindi niya minamaliit yon.